Yo, so ngayong araw is pag-uusapan natin is about Snapdragon 860. Well, napakadami mga chipset dyan, pero this chipset is very interesting kasi isa pa meron akong cellphone or smartphone na merong ganitong chipset. Ngayon, ang chipset na to na Snapdragon 860 is na-release around late 2019 or early 2020s. Rebranding. So, itong chipset na to kasi na Snapdragon 860 is rebranded lang siya from Snapdragon 855 Plus with slightly better performance. So napapansin ko lang guys, kapag may nagre-rebrand, i-improve lang nila ng konti, tapos papalitan ng pangalan, tapos yun na, boom! Uy, bagong chipset, ganoon. Pagdating naman sa CPU speed and GPU, ito, isa sa mga favorite kong tinitignan. So sa CPU niya, meron siyang octa-core na may 2.9 GHz clock speed. So itong Adreno 640 and yung clock speed na 2.9 GHz. Consider na yan na mid-range phone. Malakas na yan sa mga mid-range na mga games like FPS game like Call of Duty, yung Apex kung hindi pa tinanggal, tapos kaya rin na ito maglaro na Genshin Impact sa low to mid graphics. So, diba, last? And yung mga low-end kasi na mga cellphone is usually around 1.5 to 2.2 GHz yung mga yan. Kaya niya na rin i-run yung mga low-end game like Mobile Legends, Call of Duty sa lowest graphics, ganyan. So, isa naman sa mga cons ng chipset na to is wala siyang 5G connectivity. Pero sa kapanahunan nito kasi 4G pa lang yung connectivity, hindi pa masyadong sikat. Meron ng 5G pero hindi pa masyadong sikat. And yung mga tower dito sa Pilipinas, mga 4G pa lang noon. Kaya mabenta pa tong na to, chipset na to noon. And sayang kasi doon na siya sa borderline 855 Plus na 4G. Tas kasunod nun, Snapdragon 865 na support na yung 5G. Shit. Okay, so one reason kung bakit naging interesting tong chipset na to is yung pagiging rare niya. When I say rare, konti lang kasi yung mga cellphone na meron ganitong chipset. Meron akong na-research na 5. Syempre, yung infamous Poco X3 Pro, Realme X3 Super Zoom, Xiaomi Tab 5, Realme X7 Pro na Player Edition, so ibang variant. Meron ding Redmi 30K Pro, ibang variant din. So, ang konti lang ng mga phone na meron ganitong chipset, which is very interesting. So, ito yung isang reason kung bakit sobrang konti lang ng mga cellphone na may Snapdragon 860. Lack of 5G connectivity. Okay, so na-release tong chipset na Snapdragon 860 around late 2019. And itong panahon na to, dito na nagsisimulang i-introduce yung 5G connectivity. Well, since nagiging popular na yung 5G connectivity, ibig sabihin lang nun, marketable. Marketable. Kaching, kaching, kaching. Tapos, nung December 2019, dito na lumabas si Snapdragon 865. The Snapdragon 865 is supported na ng 5G. So, ang nangyari, since trending and popular si 5G and marketable, so, bye-bye Snapdragon 860 or 855 Plus. So, ang isang problema lang dito sa Snapdragon 865 is medyo pricey siya. Isa sa mga naunang phone na may Snapdragon 865 is itong si Xiaomi Mi 10 na may price na 16,000. Oh, shit. Tapos, ngayong 2021, mas dumami pa yung mga phone na may SD865. Isa na nga dito si Xiaomi Mi 10T. Isa sa mga pinakamura na yung price range is 20,000. Damn. Kaya noong 2021 is nag-release din si Poco ng isang cellphone na may Snapdragon 860. So yun yung tinatawag na Poco X3 Pro. Tapos ang price range niya lang is 13 to 16,000. And nung nirelease nila yun is ang dami nilang sales. Isang reason is nung year na yun is hindi pa naman kasi masyadong laganap yung 5G. So, siguro sabi ng mga mobile, shit, fuck that 5G man. Wala pa nga mga 5G tower eh. Siguro mga 2 years, 3 years, sulit na tong Poco kapag tumagal ng gano'n. So, ayun, yun yung naisip ko dati. Kasi bumili ako ng Poco, tapos nabili ko nga lang siya ng 10,000 sa Shopee kasi meron akong discount voucher. O, diba? Swerte. So, ngayon, I think wala nang mga bagong cellphone na Snapdragon 860 or 855 Plus kasi nga medyo outdated na siya. Maliban na lang kung gagawa sila na rebranded version.